Magandang hapon sa atin lahat. Didiscuss ko lang po kung paano natin i-transfer ang ating beginning balance papunta kay IFRS 2021. Ito po yung tutorial video para at least maging guide ninyo sa pag-i-encode ng inyong beginning balance at mapadali ang pag-i-encode at pag-set up ng beginning balance nyo for the IFRS 2021. Ito po ngayon siya, kailangan po kunin po natin yung IFRS 2020 natin. Yan po siya. I-open po natin yung ating IFRS 2020. Then, punta po tayo ngayon sa export data. Then, nandiyan na po tayo sa export data. Then, i-select po natin ang pre-closing trial balance. Ayan po siya. Yung ating pre-closing trial balance na i-export galing kay IFRS 2020. Yan, ikinilik po natin siya. Then, lalabas po yung output to ng forms. Meaning po, maglalabas tayo ng data dahil ito po yung kailangan natin para sa pag-set up ng ating beginning balance. Pakiclick po natin yung desktop dito sa left side. Ayan po, desktop. Dito po natin itatransfer yung in-export natin na data. No, para at least madali natin po makita yung in-export natin. Then, pagdating po sa save as type, no need na po nating baguhin dahil yan na po yung standard niya. Then, pwede rin po nating i-edit yung file name. Lagyan lang natin ng 2020. Yan, pre-closing trial balance 2020. Nilagyan ko lang pong identification na galing to sa IFRS 2020. Then, i-click na po natin yung OK. Then, lalabas po yung parameter value. Nakalagay po dyan, enter the parameter value for pan cluster code. Ang pan cluster code na ginagamit po natin is the 01. Yan, yung 01. Then, click na po natin yung OK. Then, lalabas po yung start date. Ngayon po, ilalagay po natin as start date ay January 1, 2020. Ngayon po yung ating start date. Then, ngayon po, i-click po natin yung OK. Susunod po nalalabas yung end date. Sa end date, ang ilalagay po natin, dahil ngayon is year end, is December 31, 2020. Ayan po ang ating end date. Then, i-click po natin yung OK. Yan. Ito na po yung ating output na in-export natin na data galing kay IFRS 2020. Ito po yung ating pre-closing trial balance. No? Ang gagawin po natin, ita-transfer natin siya kay IFRS 2021. Ngayon, i-open naman po natin yung IFRS 2021. Ito po yung IFRS 2021. No? Ayan. Double click po natin to open. Ito po yung ating IFRS 2021 na yan. Ngayon po, paano ba natin i-set up yung ating beginning balance? Ngayon po, pupunta po tayo ngayon kay system setup. Ayan po. Click natin siya. Then, i-select po natin yung beginning balance.
Ito na po yung ating beginning balance form. Dito po natin i-set up yung ating beginning balance for the current year sa 2021. Pero yung ginamit po natin na data is yung data po na galing sa 2020. Yan. Ngayon po, puntahan po muna natin yung in-export natin na data na trial balance. Yan. Ito po yung in-export natin na data na trial balance. Ang gagawin po natin ngayon dito, yung data po na maiiwan dito sa trial balance natin ay hanggang accumulated surplus. Po? I-delete po natin ngayon yung other data na hindi natin kailangan. Yan. Kung makikita po natin, i-delete ko yung row number 36. Yung sa part ng subsidy from national government. Yan. Ang gagawin ko po dyan is i-highlight ko pababa. Yan. Makikita nyo, hin-highlight ko po siya pababa, mula doon sa subsidy from national government up to the end nung mayroong data ng expense. Yan, ayan po siya. Ngayon po, ang gagawin natin dyan, i-delete natin siya. Dahil hindi naman po natin siya kailangan pagdating kay beginning balance. Ang gagawin ko po dyan is right click ko lang po. Then isi-select ko po yung delete. Yan. Ngayon po, ang mangyayari, naputol na po ngayon yung ating trial balance. Napunta na siya hanggang kay accumulated surplus. Ngayon, sa data po ng accumulated surplus, kung titingnan po natin yung amount yan, ay hindi na po yan yung tamang amount. Meaning, dahil post-closing po yung gagamitin natin. Post-closing. Kasi isi-set up nga natin yung beginning balance eh. Kaya dapat, ang lalabas lang na report dito ay yung post-closing trial balance. Pero yung kinuha natin na data is galing sa pre-closing. Ngayon po, ang gagawin natin is aayusin natin ulit ito para sa pagta-transfer ng data natin sa setup ng beginning balance. Ngayon, tanggalin ko lang yung amount ng accumulated ngayon. I-delete ko lang po muna. Yan. Nag-zero out po siya. Tama po, Ngayon, pagdating po dito sa debit side, yan. Gagabitan ko po siya ng AutoSum. AutoSum. I-add natin lahat yan by using AutoSum. Ito po yung AutoSum. Ayan, nasa taas. Then ngayon po, before tayo mag-AutoSum, i-click muna natin doon sa tapat mismo ng i-AutoSum natin. Yan, ikinilik ko po dito sa baba na walang amount. Tapos ngayon, puproceed na tayo kay AutoSum. I-click na po natin yung AutoSum. Ayun po sa taas. Ayan na po yung AutoSum. Ayan. Nasa AutoSum na po tayo ngayon. Pwede na po natin siyang i-click. Yan. Ang AutoSum natin ay sinhighlight niya po lahat mula doon sa umpisa up to doon sa last. Ngayon, dahil nandiyan na po yung range, yung sum, open close parenthesis, D2, D3, 5, then close parenthesis. Yan. Pwede na po natin i-press yung enter sa keyboard. Ayan po yung total niya, Ayan po yung total debit niya, 109. Ngayon po, para hindi natin tayo gumamit ng AutoSum, ang gagawin na lang po natin, i-click natin doon sa
amount na 109 do sa total. Yan. Ikinilig po natin, kung makikita nyo, di ba mayroon siyang kahon, may box na nag-appear. Sa box po na yan, i-click natin doon sa may last. May maliit pa po siyang square, na square, po. Ito po siya. Ayun. Yun. Naitutok ko na po doon sa square. Tapos ngayon, naging plus sign na siya. Ngayon po, pwede nating i-hold press yung mouse natin. I-hold press natin papuntang right side. Yan. Yun. Naka-copy na po siya. Ngayon, pitawan nyo na po siya yung mouse. Yan. Ngayon, yung total niya is 31,217. Meaning, mayroon po siyang difference. Yung difference po niya, siya po yung amount na ilalagay natin as amount do sa accumulated surplus. Paano ba kukunin natin yung difference? Ay di, gagamitin ulit natin yung auto sum. I-click po natin siya dito sa baba, sa ilalim. Ayan. Then gamitin po natin yung auto sum ulit sa taas. Ayan. Auto sum. Ayan. Yan, nag-highlight na po siya. I-click po natin dito sa amount ng debit. Then minus. Then click dito sa credit side. Yung kanina po pala debit, ngayon is credit side. Debit side minus credit side, yan. Yan po yung difference. Mayroon na po tayong difference na 78. Siya po yung ilalagay natin na amount dito sa accumulated surplus. For example, ito po, i-type po natin. Yan, 78, 078, 545. 0.54. 708.54. Ayan na po, nag-zero na. 109 na po yung total. Ngayon po, itatransfer na natin siya papunta doon sa IFRS 2020. Sa IFRS 2021 po pala. Sorry. Punta po tayo sa IFRS 2021. Yan. Ito po yung forms ng setup ng beginning balance. Ngayon po, hindi po tayo pwede makapag-encode dahil kung mapapansin nyo, yung button ng post transaction is nakalock po, Kasi ito, nakita nyo, nakalock. Ayan po. Ayan, nakalock po siya. Hindi pa active yung button niya. Ngayon po, para maging active at makapag-encode po tayo, i-click po natin yung setup beginning balance na button. Ito po siya. Ayan po yung setup beginning balance button. I-click po natin siya. Then yung password po niya is DepEd din. Ngayon po, kung mapapansin nyo, yung button ng post transaction is naging active na. Meaning, pwede na po tayo ngayon na mag-encode o mag-edit. Ngayon po, umpisa na natin na mag-setup. Ilalagay po natin under sa transaction date. ID yung January 1, 2021. 1. Ayan. Ayan po yung inilagay natin na date. January 1, 2021 po yan. Then under po sa prepared by, dahil na-set up po natin yan kanina, yung mga pangalan, na signatories, hindi na po tayo mahihirapan para mag-fill up yan. I-click lang po natin, then isi-select po natin kung sino signatories under sa prepared by. Then sa certified naman, ganun din po. I-select din po natin kung sino yung certified signatories. Ayan.
Ngayon po, pagdating po sa taas, wala na po tayong ipipill up dahil yung iba po is naka-default na, automatic na. Except lang po dito ulit sa transaction journal. Sa transaction journal po, isi-select po natin dahil setup yan is under sa general journal. General journal. Then sa transaction type niya, ang ilalagay po natin is others. Ayan po. General journals and others. Tapos sa explanation, itatay po natin to set up. To set up beginning balances. Yan. Ayan po yung nilagay natin na sample. Yan po yung nilagay natin na sample para doon sa explanation. Pero kayo na po yung bahala kung mahaba yung ilalagay nyo, pwede rin po. Ngayon po, pagdating sa accounting entries, diba nahihirapan kayo minsan na mag-select? Dahil pagdating sa object code, napakadami. Hahanapin nyo pa. Pero may ginawa tayo kanina, di ba? Nag-export po tayo ng trial balance. Ngayon, sa pag-export po natin ng trial balance, ang gagawin po natin, ika-copy paste na lang po natin siya. Puntahan po natin yung file ng Excel file. Ayan po siya. Okay, ang pagka-copy paste po nito, ang pagka-copy paste po nito, ang gagawin po natin is individual. Hindi po natin siya pwedeng i-copy paste ng biglaan dahil magkaiba po sila ng form o ng format. Dahil po mayroong ibang fields dun sa loob na hindi katulad dito sa in-export natin na trial balance. Kaya ang gagawin natin is individual. Ito po yung gagawin ko. Panoorin nyo po. Yan. Ikinapi ko po yung unang account, yung petty cash. Yan. I-click ko lang po dyan. Then gamitin ko yung control C. Yan. Yung control C, copy na po siya. Ngayon, babalik po tayo kay IFRS. Yan. Then i-click po natin sa object code. Ayan. Click po natin sa object code. Then control B mo, i-paste mo. Yan. Nakapin na po natin yung account. Then yung amount, babalikan po natin ulit kay Excel file. Then, i-click lang po ulit natin to sa amount. Then gamitin yung control C. Yan. Then balik kay IFRS. Balik po tayo kay IFRS. Then i-click natin dito sa debit. Ayan po siya. Highlight nyo siya. Highlight lang po. Then gamitin yung control B victory. Ayan na po siya. Nakapin na po natin. Hindi na po tayo nag-type or anuman. By using copy paste. Ganun po yung gagawin natin up to umabot po kayo hanggang accumulated surplus. Ito po. Didiretso ko na po yung pagka-copy ko, Then tingnan nyo na lang po yung ginagawa ko. Then sana makatulong din sa inyo na mas madali kaysa mag-manual kayo ng encoding. At sa pag-select ng account is napakadami. Minsan yung iba nahihirapan. Ngayon po, ang ginagawa ko lang is copy paste. Sige po, umpisahan ko na po yung pagka-copy.
Yan. Ngayon po, tapos na po yung aking ginawa, no? Sinurkat ko na lang. At least tama naman niya yung debit and credit. Pero sa inyo po, ang gagawin nyo is ganun. Individual. Individual copy nung object, ng object code and also amount. Ano po, na gagawin nyo. Sana po, yan po ay makatulong din sa inyo ng kahit papaano, maiwasan din yung mabagal ninyo na pag-encode at least dito sa using the copy paste sa pagsiset up ng beginning balance is maka-lessen din kayo ng time dahil yung time na yan is napaka-importante dahil alam naman natin pag tayo ay nasa finance is marami talagang trabaho, ngayon po is papaubaya ko na sa inyo yung inyong pag-i-encode at kung kayo po ay may katanungan pwede po kayong tumawag sa akin or mag-text o mag-PM. Kontakin nyo lang po ako. Maraming salamat po.